Dato, ang dalawang na-convict na ito na mga guilty ay members ng party list, ACT at saka ang Bayan Muna. No? So, Dato, gaano kahalaga sa CPP ang meron silang kongresista sa loob? Nung nahuli sila no, ng kapulisan, sino na nga ang nasa HOR nun? Si Franz Castro ba o si Satur Ocampo? Si Franz Castro. Si Franz Castro na lang po. Si Franz Castro. Po, si Satur Ocampo. Former. So, gaano kahalaga sa CPP na meron sila para ma-meet nila yung mga goals nila, gaano kahalaga sa kanila na yung mga na meron silang party list sa loob ng Kongreso? Noong 2001 po, kung saan nagsimulang sumali ang Bayan Muna bilang party list, no, sa eleksyon ng party list. Nandun pa po ako sa loob ng kilusan at alam ko na isa sa mga ito ay isang mga prioridad kung saan ang kahit mga unit ng NPA panahon sa eleksyon ay nagsishift into campaign machinery ng mga party list. Unang-una, ang mga adbentahe na nakukuha nila, nakagagamit nila ang platform ng Congress o House of Representatives upang mag-propagate ng mga kasinungalingan at mga paninira sa gobyerno o propaganda. Pangalawa, nagagamit nila ang pundo mula sa Kongreso upang magkaroon ng mga proyekto na maibibigay sa mga target nila na expansion area sa kanilang pag-oorganisa ng NPA at maging ng mga front organization. So nakakagamit sila ng pundo mula sa kongresong ito na ang atin ngang at least mga 60 million a year for every congressman. So kung ilan silang nakaupo, halimbawa ngayon 3, noon umabot pa sila ng 7, so times 60 yon every year. Kung 3 taon yung kanilang termino, ibig sabihin meron silang 240 million na pwedeng igawing mga proyekto o di kaya pangpundo sa mga panahon na meron silang pagkilos o mga rally na inilulunsad dyan sa mga syudad, lalo na sa Kamaynilaan. So, Dato, itong yung naalala ko din nasa gobyerno pa ako, yung isa pang kahalagahan ng, for instance, si Zarate, si Carlos Zarate, nung siya ay kongresista, nag-i-introduce sila ng bills at saka sila ni Eufemia Cullamat, nag-i-introduce sila ng bills kung saan hinihingi nila through a bill ang pag-demilitarize ng certain areas na kung saan andun ang mga IPs, na kung ang ibig sabihin nun ay tatanggalin ang mga sundalo para mas madali sa kanila ang makapag-abuso at makapag-exploit sa ating mga kababayan na mga IPs. So, Dato, napakahalaga din sa kanila na nakita ko yun, na-experience ko yun, ako nasa gobyerno, kapag ka ikaw ay lumalaban sa CPP at nasa harap ka ng Kongreso at dinidefend mo ang budget ninyo, they will harass you. Ihaharas ka nila. Ginagawa nila yan sa bawat mga sundalo na pinapatawag nila. So in other words, yung magkaroon ng CPP sa loob ng Kongreso, napakalaking depensa yan sa kanila, sa isang teroristang organisasyon. No, tama ba ako doon, Dato? Tama po, ma'am. Hindi lang, halimbawa po, every year, pag nagkaroon ng budget hearing para sa NCIP, palaging ang panawagan nila na hindi punduhan ang NCIP o di kaya i-abolish ang IPRA. Dahil alam nila na yung batas ng IPRA, yun yung nagbibigay ng pag-asa sa mga pamayanang katutubo upang maniwala sa gobyerno. At yun yung gusto nila na sirain. Ganon din po ang mga programa ng NTF-ELCAC, programa ng Barangay Development Program. Ito po ay kanilang tinututulan upang hindi magkaroon ng kasagutan yung mga hinihingi ng mga pamayanan na nasa conflict area, at maging din po yung programa sana ng ating former Vice President, former DepEd Secretary
na magkaroon tayo ng ROTC o di kaya'y counterpart ng ganoong programa upang i-develop ang leadership at nationalism ng mga kabataan at mga estudyante. So ito po yung kanilang mga masasabi natin na adbentahi kapag meron silang party list member na nasa loob mismo ng Kongreso. At saka Datu, maraming beses nangyari, no, yung ginawa, for instance, nila Kasilaw, nagagamitin nila yung pagkakongresista nila kahit hindi wala na sa Kongreso para may tsapa sila na Kongreso ako para madala nila yung kanilang mga propaganda materials, di ba? Para kunin din yung mga ayuda. Magpe-pretend na magbibigay ng ayuda pero actually magpo-propaganda. So malamang dito sa nangyari, no, bakit may kongresista na nang dudukot na mga batang katutubo? Malamang ginamit ni Franz Castro ang pagkakongresista niya at saka ni Satur Ocampo. No, so napakahalaga.